ang nangyari. Diba? Bakit siya ay nakulong? Ano yung rason? Bakit siya ay nakulong? At napunta siya sa kulungan. Panginoon, na siya ay hinuli at kinulong. Siguro, kung tayo ang si San Pablo, ano ang magiging reaction natin sa karanasan, magiging sa loobin. Pero si San Pablo ay talagang siya ay matatag, sabihin na natin. Nandoon siya sa isang lugar na kung saan siya ay nakatalikala. May chain ang kapanyang paa. Isipin natin ang katayuan ni San Pablo doon sa kulungan. Pero, bago siya nakulong, ay mayroon siyang iglesyang pinag-organize na sa iglesia ng Filipos. Yan. Mababasa po natin yan dito sa Filipos 1. Yan ang nakapokus tayo po dito sa chapter 1. Ngayon, habang si San Pablo ay nandoon sa kulungan, siyempre, yung iniwanan niyang mga member, may mga member na siya, ay iba ang naramdaman niya. Kaya, nagsulat siya. Ito ang sinulat niya sa mga taga-Filipos. Unang-una ay ang pambungad ng mga bati niya, mga pagpapasalamat. Mga pagpapasalamat ni San Pablo. At hindi niya, tuwing naalala raw niya ang mga kapatiran na may kagalakan siya, nananalangin lagi siya, ipinapanalangin ng iglesia sa Filipos. Dahil ay ang mga member naman sa Filipos ay talagang sila ay mga masisigasig din. Kung paano nakihibahagi si San Pablo kay Kristo, nakihibahagi siya sa sakripisyo. Yung mga tao naman sa Filipos, mga tagasunod, ay na gumagawa man sila ng mga financial na support at nakikibahagi sila sa pagdala ng ibanghilyo doon. Kaya yun ang ipagpapasalamat ni San Pablo. Na dahil sa kanyang pananalangin at pagpapasalamat na yung naiwan niyang iglesia ay nagpapatuloy. Kaya doon po tayo sa bahagi ng si Pablo ay iniwan niya yung Filipos, mga miyembro sa Filipos na ang mga doon ay nakikibahagi din sa Ebanghelyo, nagpapalaganap. Kagaya po natin dito sa Uma-Uma. Iniwan na kayo ni Brother Joshua. Nandoon na siya. Pero ang kaibahan lang, hindi nakulong si Brother Joshua. Kayo ang naiwan. Si Brother Joshua, alam natin na siya ay nananalangin, nagpapasalamat tungkol sa dito na mga member ng Seventh-day Adventist na sa lugar ng Uma-Uma. Kaya, mababalitaan nila at nababasa ni Brother Joshua ang bawat mga activities natin dito na kayo ay nagpapatuloy, nakikibahagi kay Kristo. Kaya, kahit hindi ko nalalaman na si Joshua ay natutuwa, siguro masaya siya. Brother Dindo, kung halimbawa umalis na siya dito, ay siguro lagi niyang pinapanalangin ang iglesia ng Uma-Uma. Ngayon ang nangyari. Pinapasalamatan niya ang lahat ng mga ginagawa ng mabuti ng mga iglesia sa Uma-Uma. Hindi na sa Filipos, dito na sa Uma-Uma ang ating pinag-uusapan. Kaya, mayroon mga kahilingan si San Pablo sa kanyang panalangin. Ano kaya ang mga kahilingan niya doon sa kanyang mga naiwang iglesia? Ano ang mga kahilingan ni Brother Dindo at Brother Joshua at patungkol sa iglesia ng Uma-Uma? Mayroon din siguro mga kahilingan, di ba, Brother Dindo? Opo. Ganun po si San Pablo.
kahilingan niya na sana ang pag-ibig, mababasa po natin